So, nagkakaroon talaga na para bang sinasabi yan yung pagkakaroon natin ng isa diyan sa sinasabi, yung pagkakaroon na talaga dapat natin ng yung pusong uhaw sa Diyos 'no? Na meron tayong passion para sa kanya na gusto natin siyang hanapin, 'di ba? Yan yan yung sabi ko nga nung una kong tinuro, yan ay yung galing yan sa idea, yung paghahanap na yan o yung to seek first. Din dito mismo sa New Testament na itinuro ni Jesus Christ tungkol dun sa kay Mary na naghahanap, na hinahanap yung nawawala niyang anak. Para bang yung isang pastol kung naalala niyo na hinahanap niya yung nawawala niyang tupa, 'di ba? O yung mga taong sabik talaga na makaranas ng healing at deliverance. Ganyan yung estado ng puso nila noon na kung saan na narinig nilang daraan si Jesus Christ sa bayan nila, kaya gano'n na lang yung paghahanap nila at pagsisik nila ng deliverance. Isipin niyo yung bagay na yan, ano, anong klaseng puso yan, 'no? Anong klaseng passion yan ng mga taong yan? Anong klaseng effort at atensyon ang binibigay ng isang taong nawalan ng tupa o anak, 'di ba? Hindi yan basta-basta lang, hindi yan yung parang chill ka lang para bang, sige hanapin ko na lang yan mamaya 'pag may oras, ano? Kundi yan talaga yung pusong merong matinding passion at determinasyon. May pusong determinasyon dun sa puso ng taong yon. At yun yung gusto ni Jesus Christ na makita sa atin bilang kanyang mga disciples. Pag naniniwala ako ano, na ito rin yung gusto ni Yahweh para sa atin bilang simbahan ano, na para tayo ay mag-grow at the same time mag-mature. Kung naaalala niyo yung nakaraang sinabi ko no, about Hebrews at magkaroon tayo ng ganitong klaseng puso para sa kanya. Yun para sa kanyang kalaharian, para sa kanyang kalooban, na kung hindi lang yung passive ano, hindi lang yung naka-autopilot ka 'no, yung default setting kasi natin iba 'no, hindi yung tuwing Sunday lang tapos kakalimutan na natin yung narinig natin ano. Hindi hindi rin yun yung mamumuhay tulad ng pamumuhay ng ibang tao sa mundo tapos para bang pipilitin na lang natin na makinig dun sa mga teaching sa YouTube o kaya makikinig ng mga Christian radio o worship music habang papasok tayo sa trabaho sa umaga, 'di ba? Kundi isang puso na talagang naghahanap sa Diyos, na naghahanap sa kanyang kaharian, na gustong mapasama sa kanyang kaharian, 'no? Na gustong malaman kung ano talaga ang sinasabi ng kanyang kalooban. So, yung paano ba ako magkakaroon ng eternal life at kapag nahanap na natin yung mga bagay na yan o nahanap na natin yung tamang daan na yan, susundin na natin yung daan na yun. Hindi hindi lang yung basta naghahanap kundi inuuna talaga natin yung paghahanap, 'di ba? Napag-usapan na natin kung ano ba yung dapat ang unang pumapasok sa isip natin. Nung nakaraang Wednesday na-review uli yun shinare uli sa'tin yun ni Adele, paano ba yung inuuna nating isipin at gawin sa iba't ibang sitwasyon? At sinusubukan po nating mas maging sensitive na unahin talaga si Yahweh sa mga sandaling yan ano, sa bawat sandali. Yung para bang I want to be a man that seeks God's kingdom first. Di ba yung gano'n? Sa mga nakaraang linggo, marami tatandaan, marami tayong tinalakay kung ano ba talaga ang itsura niyan. At sa tingin ko, masasabi natin talaga kung yan ay pumasok sa isip natin na-challenge tayo na may kailangan talaga tayong dapat sabuhin. Hindi ito yung tipong set it and forget it. Hindi gano'n yun eh. May effort na kailangan talaga, may trabaho na kailangan, napag-usapan natin yung mga bagay sa buhay natin na hindi gusto ni Yahweh at gusto na nating tanggalin. Napag-usapan din natin yung mga bagay na gusto ng Diyos na magkaroon tayo sa ating mga puso at gusto natin itong idagdag. May mga dapat talaga tayong trabahuin sa Christian life natin, ano? Yung pagsunod natin kay Jesus Christ. Kung naniniwala kayo, alam kong naniniwala kayo diyan, ano? Maaaring yung iba sa inyo atin parang nag-aalangan pa. Pero sa araw na ito 'no, pinaalala ko lang sa inyo kung ano yung mga pinag-usapan natin nung tatlong nakaraang linggo 'no. Ngayong araw na ito gusto kong susubukan ko iparating dito 'no, na kung ano yung heart and goal ko for today. Yung yung
yung bang ma-fuel tayo at ma-inspire tayo na hanapin ang Diyos, no? Pero alam niyo merong isang napakatiyak na dahilan kung bakit natin siya hinahanap, ano? Kahit na sa mga nakaraang linggo 'no, ay na-realize natin na meron pa tayong mga bagay na trabahuhin. Ah, Gusto ko pong i-highlight ngayong umaga sa inyo at tandaan niyo na may isang napakadakilang gawain 'no, na natapos na para sa atin. At yan ay mababasa natin sa Romans chapter 5. Talagang napakagandang verse 'pag ating pinagmuni-muni 'no. Sabi nga rito sa verse 1 'no, "Kaya nga yamang inari na kayo o inaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya." Meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Medyo yung yan. Kaya nga yamang inaring ganap na tayo sa pamamagitan ng palataya. 'Di ba meron na tayong kapayapaan sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan din niya, nagkaroon tayo ng access o pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa biyayang ito kung saan tayo nakatayo, tayo'y nagagalak, tayo'y nagdiriwang sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. At higit pa dito, bilang tagasunod ni Jesus, natuto tayo maging masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Dahil alam na natin ang mga ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Siguro kung naalala niyo yung kaninang binabasa ni Eugene tungkol sa Hebrews, no? Nagbunga tayo ng pagtitiyaga o perseverance na experience niyo na ba yung ah, yan sa buhay niyo, ano ba? Na-realize niyo na ba na minsan na ang parang mayroong napakahirap sa buhay natin, yun yung bang pero yung pinakamahirap sa buhay natin yun pa yung nagtuturo sa atin, na yun pa yung maraming itinuturo sa atin, 'di ba? Napansin niyo na rin ba na sa pagdaan natin sa mga pagsubok at problema doon natin kadalasan nararamdaman na yung parang pinakamalapit na tayo sa koneksyon natin kay Yahweh? Kaya nga meron na tayong mga moments na pagsubok at problema pero nagiging okey pa din ang lahat dahil naggo-grow na tayo mula dun sa mga pagsubok na yan, 'no? Kumbaga nagtitiyaga tayo, natututo tayo ng perseverance. Kaya sa verse 4 sabi dito, "At sa pamamagitan ng pagtitiyaga" o yung perseverance na yan, para bang kapag nakapasa ka na dito sa mga pagsubok na 'to, yan ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, nagde-develop yung subok na pagkatao mo, 'no? O yung tinatawag dito sa Ingles 'pag binasa niyo o yung proven character. 'Di ba? Yung character na hindi hindi lang sa surface o yung sa ibabaw, kundi yung true pagkatao na hindi lang yung deep skin o yung panlabas, kundi mas malalim na yung character natin kung saan nagiging tao ka na kayang tumayo kahit sa matitinding problema. Yung bang hampasin ka man ng alon o hangin, hindi ka natutumba. Alam mo yung lahat ng karanasan sa buhay ay nagtuturo sa atin ng proven character, 'no? Yan yung nagtuturo sa atin ng mabuting pagkatao. Kaya ituloy natin. Ang sabi dito, "At mabuting pagkatao ay nagbubunga ito ng pag-asa." Para bang minsan kahit patuloy na tayo naggo-grow, napapansin natin, "Ama, kailangan namin ng iyong tulong." Hindi namin makakamtan ng yang tinatawag na proven character na yan na mag-isa o yung ganap na pagbabago. Kaya may pag-asa tayo na tapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa atin, 'di ba? Verse 5 sabi dito, "Ay hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin." The reason why I want to start with this passage today is kasi we talk about righteousness, 'di ba, nung mga nakaraan, sa sense ng paggawa ng tama, 'di ba? And we also discuss na kapag we seek first God's kingdom and His righteousness, kailangan natin matutunan at i-develop ang understanding at practice ng paggawa ng kung ano ang sinasabi ng Diyos ng tama. 'Di ba last week ang encouragement na kapag alam na natin kung anong tama, kailangan na natin magtiyaga, mag-persevere, magsikap at humingi ng tulong. Lahat ng pinag-uusapan natin. So in one sense, righteousness means doing the right thing, 'di ba? Pero alam niyo ba, may pinapakilala dito si Apostle na isa pang element ng righteousness. At ito
tungkol ito sa relationship. At partikular itong may kinalaman sa relationship natin kay Yahweh. Ang pinakakailangan natin ay ang maayos o matuwid ang relasyon natin sa Diyos. Yung salitang ginamit dito sa verse 1, kung babalikan nyo, kaya nga yamang inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, yung word na inaring ganap o justify sa English, ay ginamit yan para isa-isang tao na itama o inayos ang relasyon sa ibang tao. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang seek first God's righteousness, sinasabi sa atin ng gospel na dahil sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo, naniniwala tayo sa ginawa ni Kristo, pumasok tayo sa isang tamang relasyon kay Yahweh. Kapag, di ba? Di ba? Dahil sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo, no? Pananampalataya natin, papasok tayo ngayon sa isang tamang relasyon kay Yahweh. Di ba? Naranasan nyo na yung magkaroon tayo ng alitan sa isang tao. Napakarami, no? Baka meron pang meron pa ba diyang na may alitan ngayon sa isang tao? Nakikita na natin yan sa ibang pamamaraan no? Halimbawa, baka nagkaroon kayo ng malaking away, tuluyan na kayo naghiwalay ng landas, tapos ngayon, para bang ito yung unang pagkakataon na magkasama kayo sa isang kwarto, tapos matapos nyo magkaroon ng malaking pag-aaway o malaking pagtatalo, di ba? O baka naman may na-open. Di ba? O kaya maaaring ikaw ang naka-open o ikaw ang na-open o nasaktan kayo at hindi mo inaasahan na maayos pa yon, pero kailangan mo pa rin pumasok sa isang kwarto kasama siya at iniisip mo, paano kaya ito mangyayari? Di ba? Parang gano'n. Saan ako uupo? Parang gano'n. Baka sobrang naiinis o nadidispaya ka sa isang tao o baka may nagawa kang mali o hindi maganda kaya nasaktan mo siya at lumayo siya sa'yo. Ganyan, maraming bagay yan no? Pero gusto kong isipin nyo sandali kung ano yung pakiramdam nun. Kung paano nito naapekto yung isip natin, ano? Kung paano nito naapektuhan yung galaw natin. Kasi napakaliit lang ng mundo, ng dumpab yan, no? Iba yung mga ganyang klaseng pagkakataon na kung saan, meron kang kaibigan na matagal na kayo magkasama, nagkaroon kayo ng hindi pagkano-unuan o para ba nagkaroon kayo ng kanya-kanya ng landas. Pero halimbawa kung malapit lang sa'yo siya, halimbawa kung nando'n ka lang sa street na yon, nando'n ka sa kumbaga dadaan ka do'n sa isang street na yun, napapaisip ka talaga, hala, baka nandiyan siya, no, paano kung makita ko sila, paano kung nandiyan sila. Minsan kapag may kaaway tayo, talagang gumagamit tayo ng escapist behavior, di ba? Para lang maiwasan yung, o kaya maiwasan ng tao, kaya para lang maiwasan natin yung pag-iisip sa naging kaaway natin. Di ba parang, ayoko lang isipin yan, di ba? Baka napakahirap, no? Pero yung pakikipag-away sa isang tao can affect everything sa buhay natin Ganito rin yung relationship natin sa God. Because of sin, because of our sin, because of my sin, hindi maayos yung relasyon natin sa God We were God enemies. Nasa alitan tayo sa Kanya. Bang alienated and separate tayo from God. Hindi natin minahal ang God, hindi natin hinangad siya, tinututulan natin siya, natakot tayo at powerless tayo na gawin ang kahit ano para ayusin ito, di ba? Kung gagamit ka ng salitang utang o if we use the word debt, sobrang laki ng utang natin sa Diyos Multiple lifetime hindi sapat para talaga mabayaran. We were lost and hindi makita ang daan pabalik sa Kanya, no? Ngayon, baka iba sa atin, sobrang tagal nang hindi nagiging maayos ang relasyon natin kay Yahweh. Kaya hindi na maalala kung ano yung pakiramdam. Gusto ko bang isipin niyo 'to sandali ngayon, ano? Baka naaalala ng iba sa inyo kung ano ang pakiramdam nung bago niyo pa nakilala si Kristo. Ang iba po sa atin dito na yung kagaya ng mga kabataan ngayon na lumaki dito sa simbahan, baka hindi niyo talaga lubos na naiintindihan kung ano yung pakiramdam ng nawalay sa Diyos. Yung maging kaaway niya, ang mapalayo sa Kanya. Kaya napakagandang balita po itong mababasa natin dito sa Romans chapter 5, no? Basahin natin ulit. Sa verse 6, sabi dito, dahil ang sinasabi po dito sa Bible ko ay ganito, no? Sapagkat noong tayo ay mahihina pa. Sabi mo yun,
Yung bang wala kang kakayanan. Ano ba yung pakiramdam ng mahina? Sabi rito, sa tamang panahon, si Kristo namatay para sa mga makasalanan. Kung pag-iisipan niyo yung verse na yan, talagang, sabi ko nga sa inyo, upuan niyo yan saglit at magmuni-muni, talagang mapapaiyak ka dito. At the same time, talagang magagalak ka na rin, 'no? Habang kayo ay mahihina pa, habang ikaw at ako ay nasa ganyang estado, parang gano'n. Sa panahong 'yun, doon pinadala ni ng God ang kanyang anak upang mamatay para sa mga taong 'yan, ang mga makasalanan, 'di ba? Sapagkat mahirap mangyaring mamatay ang sinuman para sa isang taong matuwid. Bagamat marahil sa isang mabuting tao ay may mga ahas na mamatay, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin na noong tayo ay ano pa? Mga makasalanan, noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa'yo. Parang yung time na yun na wala kang mapuntahan, wala ka talaga, bagsak ka, ta's biglang may lalapit sa'yo at tutulong sa'yo, yan yun. Yan simpleng analogy, pero may mas malalim pang analogy yan. 'Di ba, napakaganda ng verse na yan. Na yan, dahil sinasabi nila sa atin na hindi kailanman kailangan ayusin natin ang buhay natin para magiging karapat-dapat tayo. Maging karapat-dapat si Kristo na mamatay para sa atin, 'di ba? Nung tayo ay mga makasalanan pa, nung tayo ay mahihina pa, nung tayo ay kaaway pa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos yung nag-udyok mismo sa Kanya. Nag-udyok mismo sa Diyos, yung pag-ibig na yun, na ipadala yung kanyang anak na namatay upang bayaran ang utang na dapat sana tayo ang magbayad. Ang Diyos ay naudyukan ng kanyang pagmamahal para sa atin. Biro mo yun? Habang tayo ay makasalanan pa upang ipadala ang kanyang anak para solusyonan ang ating malaking problema. Hindi ito yung hindi po ito yung parang may bumili sa'yo ng regalo, kaya bibilhan mo rin siya para makabawi. Hindi 'to parang give and take na parang, "Aba, alam mo, ang bait talaga ng taong 'to kaya gawan natin siya ng maganda." Tapos si Jesus Christ parang, "Oo nga, gusto ko rin yung taong 'yan. Tara gawan natin ng pabor." 'No? Hindi po 'yan ganyan, hinding-hindi. Mga kaaway, mga mahihinang makasalanan na ang pinag-alayan ng buhay ni Kristo nung tayo ay nasa ganyang posisyon, doon namatay si Kristo para sa atin. Verse 9, "Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na na lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos, the wrath of God." Dati tayo mga kaaway, verse 10 ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo ay nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkikipagsundo. Ano yung pagkikipagsundo? No? It's reconciliation. Ano? It's a means of reconciliation sa Ingles. No? Ang ginawa po ng Diyos para sa atin, sa kamatayan ni Jesus, kung mayroon tayong pananampalataya sa mensaheng sinishare ko sa inyo ngayong umaga, ay inayos niya ang relasyong sira, mali, hiwalay, at magkakagalit. Kulang pa nga yung salitang 'to, hindi ko alam kung ano pa ang gusto kong idagdag sa salitang 'yan. Pero kinuha niya yung isang taong nagrerebelde laban sa kanya, kinuha niya yung isang taong galit sa kanya, kinuha niya yung taong hindi man lang siya iniisip, kinuha niya yung mga taong takot sa kanya, kinuha niya yung mga taong, ah, 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 hin na taong parang hindi ko alam kung exist 'tong tao mo 'to, yung bang yung mga taong ito, alam bang ikaw, ako, ay naging mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo, na ginawa dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. 'Di ba ang linaw-linaw ng beses na binasa natin? So, para bang sobrang nakakamalungkot 'pag iniisip mo, 'no? Dahil dahil kung ako, 'no, kung ako 'tong bagay 'tong ginawa ng Diyos, parang kung gagawin ko, gusto kong maging halimbawa, gusto kong maging mabait na tao. Kaya halimbawa, may tutulungan ako na isang pasaway. Alam niyo 'yun?
Para bang, "Ay ang bait ko, ang bait ko naman." Parang ang astig ko 'di ba, parang gano'n. Pero halimbawa, yung bang pagkatanggap nila ng regalo, yung parang iangat pa sila mula dun sa putikan, papunta sa ano ba yung kanta, papunta dun sa palasyo para maging anak. Parang hindi ko gagawin 'yan ano. Panata para bang gusto ko na lang nandiyan ka sa ilalim ko 'no, parang gusto ko maging sunod-sunuran ka lang. Pero tapos hihintayin ko magpasalamat ka sa akin 'no, para 'di ba yung ganun ang tao. Pero sinasabi ng Diyos, "Ang mga taong kaaway ko," sinabi niya. Sinabi ng Diyos, "Ang mga taong galit sa akin." Sinabi ng Diyos, "Ang mga taong dinededma lang ako." Kapag naniwala sila kay Kristo, sila'y magiging anak ko. Napakagaling ng pag-ibig ng Diyos. Ginawa niya tayong matuwid sa Kanya, 'di ba? Yung righteousness, yan ay malaking theological na salita ano, pero naiintindihan niyo ba ang sinasabi? Kung meron tayong faith, kung may faith tayo kay Jesus Christ, ang Diyos Ama ay ang Diyos, ay magiging ama niyo na, magiging ama na natin. Ngayon, ikaw, ako, anak ka na ng Diyos. Hindi dahil sa anumang kabutihang ginawa mo, kundi sa simpleng pagsasabing, naniniwala ako dito sa ginawa ng Diyos. May pananampalataya ako kay Kristo. So, ang relationship natin sa God ngayon, na-healed na siya, past tense. Na-resolve na siya, past tense. At reconciled na siya, past tense. Yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, pakinggan niyo to, no? Yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo o para sa atin, selyado na yan. Sigurado na. Once and for all. Kung ano ang tingin ng Diyos sa inyo o sa atin, ay napagpasyahan na at hindi na magbabago. Imagine nyo, kaya sabi ko sa inyo, pag nilayan niyo yung verse na yan, yung chapter na yan, siguro sabi ko sa inyo talagang luluha ka dito, no? Para bang kung noon makasalanan ka pa lamang, ay minahal ka na ng Diyos. Kaya naanak ka na niya. Isip pa ba natin na baka hindi ka na niya mahal? Isipin mo pa ba yun? Natin na baka hindi niya na ako mahal? Mabubuhay ba tayo na laging nagtatanong kung mahal ba talaga tayo ng Diyos? Kapag may di ba 'pag may pinagdaraanan tayong problema, minsan iniisip natin, eh, baka ito nangyayari kasi hindi na ako mahal ng Diyos. Kanina binabasa lang ni Dieta sa ibas, eh. Iniisip natin na baka ang mga paghihirap natin ay hindi lang dahil masama ang mundo, dahil may consequence ang ating mga choices, kundi dahil iniwan na tayo ng Diyos. Pero alam niyo ba, kung anong madalas nating gawin bilang mga anak ng Diyos kapag dumarataan tayo sa mahihirap na panahon, sisi dito, sisi doon, sisi diyan, 'di ba? Kapag dumarating tayo sa mga mahirap na panahon, iniisip natin na ibig sabihin nito ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Ganyan tayo mag-isip, eh, huwag na kayong makipagtalo sa'kin, pero ganyan talaga attitude ng tao, eh, 'no? 'Di ba? Pero 'di ba, alam niyo ba kung anong dapat nating gawin? Dapat nating tanungin ang sarili natin kapag depressed tayo. Na kapag anxious tayo, kapag parang bumagsak na yung mundo sa paligid natin o kapag nagkamali tayo at nakasakit tayo ng ibang tao, dapat itanong natin, lagi natin tanong, "Ay bakit ganito ang nararamdaman ko? Dahil ba hindi na ako mahal ng Diyos? Mamahalin kaya niya ako kung uli kung 'pag bumalik ako? Pero sa ngayon habang nandito ako sa sitwasyong ito, hindi na kaya niya ako mahal?" Ganito ba yung dapat nating i-handle ang buhay natin, mga kapatid? Hindi. Alam ko kababasa lang natin 'to, kung nauunawaan talaga natin 'to. Alam ko marami sa atin ang iniisip na, "Huwag mong gawin 'yan." Gets ko 'yun. Pero itong punto, huwag natin ibase ang feeling natin kung mahal tayo ng Diyos o hindi. Pero ginagawa natin 'yun, eh. Ginagawa natin lahat 'yan, nagagawa natin lahat 'yan, nagagawa ko 'yan. Bakit ko ba pinagdaraanan parang bakit ko ba ito pinagdaraanan? Siguro hindi ako mahal ng Diyos. Bakit ito nangyayari? Hindi ako mahal ng Diyos. 'Di ba yung mga binasa ko kanina na
posibleng dahilan kung bakit may mga mahihirap na bagay na nangyayari sa atin. May mga bagay na dapat pag-isipan, mga bagay na dapat pagdasalan, mga bagay na dapat unawaan. Pero may isang bagay na malinaw at settled na sa krus, kung mahal ka ba ng Diyos. 'Di ba? Malinaw 'yun. 'Yan yung nabasa natin kanina. Unang nagmahal ang Diyos. Hindi natin puwedeng gawing basehan ang pinagdaraanan natin para sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi. Hindi rin puwedeng ang feelings natin ang magsabi kung mahal tayo o hindi. Ang circumstances mo ay hindi sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Ang nararamdaman mo ay hindi sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Ang nagawa sa krus ni Jesus Christ ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Kahit minsan pakiramdam natin na parang dinidisiplina tayo. Dumaan tayo sa sobrang hirap ng season. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na mahal ng Diyos. Sa totoo lang, baka yun pa ang ebidensya na mahal ka niya. Diba kung hinahabol ka niya, kung kinokorek ka niya, kung kinokonsensya ka niya sa kasalanan mo, kung pakiramdam mo na malayo ka sa kanya, baka yun mismo ang patunay na gumagalaw siya sa buhay mo dahil mahal ka niya. So okay, kung dumadaan ako sa mahirap na panahong ito, baka ito pa ang moment na ipapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa mas malalim na paraan. Pero anong ginagawa natin? Ikaw at ako, nagsasalayan tayo ng oras. Siguro hindi niya na ako mahal. Hindi na ito ang I mean, hindi yan ang best counseling advice sa sarili mo, no? Pero pag may lumapit sa'yo at magsabi, "Alam niyo ang pangit ng buhay ko, feeling ko hindi na ako mahal ng Diyos." Baka gusto niyong sabihin sa kanya, "Tumigil ka." No? Huwag mong paniwalaan yan. Tapos sasabihin niya pa sa'yo, "Alam ko, mahal ako ng Diyos, eh. Pero ikaw ba, pastor, mahal ka ba ng Diyos?" Pero ibang usapan na yan, 'no? I mean, alam niyo, alam narinig ko dito kay John at saka kay JA about favoritism, yung mga nakaraang linggo, 'no? Yung bang para bang, halimbawa baliktarin natin yung sitwasyon. Halimbawa, para bang sinasabi ni Jana na naiinggit siya kay JA dahil hindi siya pinag-aral sa ano ba 'yan, sa PUP. Naisip ko lang bigla na sorry pero pero alam mo yung yung bagay na gano'n. Halimbawa, sasabihin niya, "Alam ko mama, ang favorite mo si JA, eh, kasi pinag-aral mo siya sa PUP, ako hindi." Parang gano'n. Pero baliktad lang yun ano, alam naman natin yun. Pero alam mo yun, parang, "Oy Jana, hindi mo makikilala si Arjen at wala ka ngayong baby kung hindi dahil sa ganyan." Pero alam niyo yung favoritism, 'no? Yung favoritism, give me a second. Kahit sabihin sa'yo ng magulang mo, kahit nag-usap na kayo at ipaliwanag sa'yo na ng magulang mo na talagang walang paborito, na mahal kayo mahal ka niya o mahal lahat kayo ng magulang mo. Pero hindi lang basta sinabi ito. Halimbawa, nagbigay pa yung mga magulang niyo ng halimbawa, nagbigay pa ng mga ebidensya, mga oras, espesyal na oras sa inyo bilang kumbaga nag-bonding kayo, mga regalo o kaya sorpresa, mga bagay na ginawa niya para ipakita sa iyo pagmamahal niya, no? Pero kahit malinaw ang halimbawa ng magulang mo, may mga pagkakataon talagang hindi naniniwala ang bata, no? Na hindi mo siya favorite, yung kabila ang favorite mo. May mga gano'ng pagkakataon. Kahit ano pang patunay na ibinibigay ng magulang sa na sa salitang 'yan, ano, yung salitang mas favorite mo ako. Mas palakas pa rin minsan ang nararamdaman niya, eh, 'no? Nung batang nagsasabi na hindi mo ako favorite, eh. Ang tanging makakapagbago sa pakiramdam ng bata na 'yan ay kung maniniwala siya na mahal talaga siya ng magulang niya.
Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Kasi ganyan din ang tunay na buhay, 'no? Ganyan tayo sa tunay na buhay. Kahit ipakita ng tao o kahit ng Diyos ang pagmamahal nila sa atin, kailangan ng puso natin talaga, yung puso talaga natin ang kailangan na maniwala at tanggapin 'yan. Kung hindi maniniwala yung puso natin, kahit gaano pa karami ang ebidensyang ipinapakita ng magulang mo o ng Diyos, hindi pa rin nararamdaman ang totoong pagmamahal. And that is so true about you and God. Kaya ko yung sinasabi, maraming Kristiyano ang minamahal ng Diyos. Pero minsan, hindi man lang o hindi naman nila ipinapakita na naniniwala sila sa pagmamahal ng Diyos. Hindi naman siguro sasabihin ng isang Kristiyano na hindi natin alam kung mahal tayo ng Diyos. Di ba? Pero kung paano nyo isinasa buhay ang buhay natin o ang buhay ninyo, kung paano kayo nag-aalala, kung paano kayo nag-iisip at paulit-ulit na iniisip ang mga bagay-bagay, at kung paano tayo tumutugon, lahat yan nagpapakita na parang hindi natin talaga pinaniniwalaan na mahal tayo ng Diyos. Diba? Napakalinaw. Kaya buksan natin ang Luke 15. Ngayon nakita na natin kung ano yung bagong elemento ng righteousness, which is relationship. Kung paano ipinakita ng God na mahal niya tayo. Kung paano niya ibinigay yung kanyang anak. Punta tayo sa Luke 15. Ito yung halos pinag-usapan natin nung nakaraan, nung nagturo si John at si Jay. Ito yung gusto kong conclusion dito sa pag-uusapan natin. Dito sa Luke 15, kinento sa atin dito ni Jesus Christ ang isang kwento na sakto para sa umagang ito. At dito tayo mag-close, no? Verse 11, sabi diyan. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Familiar kayo, maraming title to. Yung story of the prodigal son, the forgiving father, ano-ano pa ba. Pero tingnan niyo yung perspektibo dito, no? Ito yung pangatlong perspective, no? May perspective si John, may perspective si Jay, at ito yung perspective ko naman. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Listen, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibibigay po niyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang mga bahagi at nagpunta sa layong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyo. Kaya siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroan at siya pinagtrabaho nito sa isang baboyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang pinagbablatan ng mga bungang kahoy na pinapakain dapat sa baboy. Halos. Ewan ko kung napakain. Pero ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama. Samantalang ako'y, sabi rito, mamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama. Sabi niya at sasabihin ko sa kanya, practice niya. Nag-practice siya, sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo ibilang na lamang niyo ako sa isang alila. Verse 20. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding away, patakbo siyang sinalubong ni Yakap at inalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila dahil dali-dali. Kunin niyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya, suotan niyo siya ng isang singsing at sandalas. Katayin niyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na ngunit siya ay nabuhay. Wala na, ngunit muling natagpuan at sila ay nagdiwang. Milyar kayo dito, no? Nasa bukid daw ng anak ng panganay. Nang umuwi siya, verse 25, ay malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit anong meron dito? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong amang pinatabangguya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay.
Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinag-usapan, ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyang na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay pa niyo na siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo ay magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala na, ngunit muling natagpuan." Alam niyo ba, ang dalawang anak na ito ay nagre-represent sa dalawang uri ng relasyon natin sa Ama. Kaya ang title natin is a relationship. Yung isang anak, naisip na yung Diyos na ama niya ay hindi siya mahal kapag nakagawa na siya ng mali, di ba? At yung kabilang anak naman, iniisip na mahal siya ng ama niya kasi ginawa niya kung ano ang tama. Iniisip ng anak na hindi na siya mahal ng ama niya dahil sa lahat ng maling nagawa niya. At iniisip naman ng isa na deserves niya ang pag-ibig ng Diyos ng ama niya dahil sa lahat ng tamang ginawa niya, di ba? At parehong mali ang magkapatid. Narinig niyo yung kwento ng Romans 5? Ang unang ng mahal ay Diyos. Silyado na yan. Parehong mali yung kapatid. Pareho silang mali dahil mahal ng ama ang mga anak niya. Period. End of sentence. Hindi siya masaya na yung isang anak niya ay lumayas. Kaya nung bumalik ang anak niya, tinanggap niya ito ng may napakalaking pagpapakita ng pagmamahal. Yan yung isang bagay na napaka-espesyal lalo na sa kultura noong unang panahon. At itong panganay na nandiyan sa buong panahon, siguradong nadudurog din yung puso ng ama para sa kanya. Kasi iniisip niya na ginawa niya kung ano ang tama at sinusunod niya ang mga rules kaya dapat matuwa ang ama niya sa kanya. At nadudurog ang puso ng ama doon kasi gusto ng ama na parehong malaman na magkapatid, but kapatid na ito na mahal niya sila. At gusto niyang gawin nila kung ano ang tama at ayaw niyang gumawa sila ng mali. Ang gusto niya na ang pagmamahal niya sa kanila ang mag-motivate sa kanila para mamuhay na nagpapasaya sa kanilang ama. Naintindihan niyo? Kaya ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Saan tayo sa kwentong yan? Iniisip mo ba na mahal ka ng Diyos dahil gumagawa ka ng tama o gumagawa ka ng mabuti? Pero kapag nagkamali ka o nagkaroon ka ng masamang araw o bad days, iniisip mo na baka hindi ka na niya mahal? O baka naman iniisip mo na sobrang dami mo nang nagawang mali na parang napakalayo mo na at hindi ka na mahal ng Diyos? Sa totoo lang, parang pumapasok sa isip ko ang mga ganyang pag-iisip. No? Pero ito ang gusto kong maintindihan natin. Pinapakita ni Jesus Christ dito. Pinapakita ni Jesus Christ na sa lahat ng paraan na pwede nating ilarawan si Yahweh. Yun bang yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng lupa. Nakakilala natin sa Genesis. Ang Diyos na kapag nagsalita, ay nagkaroon ng mga universe para mabuo na nagdadala ng judgment sa mga bansa. Yan ang Diyos na nagnanais o nag-aalis ng mga kasalanan sa lupa, na humahawak sa bundok, tapos nayayanig yung mga yan, at nakakaalam na lahat ng bagay, omniscient, omnipotent, omnipresent. Ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan, ang magdadala ng ganap na katarungan, ang maglalantad ng bawat bagay na nakatago sa kadiliman. Yan yung Diyos. Yan si Yahweh. Ang hindi magpapalusot sa anumang kasamaan. Yung Diyos na yan. Yan Diyos na yan. Nang siya ay ipakilala sa mundo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ, ay kilala higit sa lahat natin ngayon bilang ano?
bilang ama. At yan ang paraan na nais niyang makilala siya ng kanyang mga anak. Ama. Kaya ang natutunan natin tungkol sa amang ito, amang ito, itong si Yahweh na ama natin, tatawagin nating ama, ay pwede mong dalhin sa kanya ang kasalanan mo. Yang amang yan, si Yahweh, pwede mong dalhin ang kakahihiyan mo. Pwede mong dalhin ang mga addiction mo, pwede mong dalhin ang mga kalokohan mo, pwede mong dalhin ang mga perversion mo, ano pa man yan. Pwede mong dalhin ang pagkalito mo, pwede mong dalhin ang mga tanong mo, pwede mong dalhin sa kanya ang mga mabubuting gawa o masasama ang gawa mo. Lahat, kahit ano pa man yan, kahit mahal ka niya at gusto ka niyang lumapit sa kanya. Pag nagkasala ka, pwede kang lumapit sa ama at humingi ng tulong. Paano hindi ito yung nararanasan natin sa mga earthly parents natin, ano? Alam niyo minsan, dahil sa mga karanasan natin sa mga tao, nahihirapan tayong maunawaan kung paano tayo minamahal ng Diyos. Alam niyo, may dalawang klaseng reaksyon ang isang bata kapag may ginagawang mali. Pag meron silang ginawang mali, unang reaksyon, ala, sana hindi malaman ito ni tatay. O kaya pangalawa, ay kailangan kong tawagin ang aking tatay. Pero ang makapangyarihang Diyos ay nagpapaalala sa atin ngayon, ngayong araw na to, ngayong minutong ito, na siya ang ating ama at ang relasyon niya sa kanyang mga anak ay nakabatay sa pag-ibig. Kaya, diba, mag-close, punta pa tayo sa Matthew chapter 6. Gusto ko mag-close dito, no? Gusto kong pabalik dito sa Matthew chapter 6 ngayong umaga. Kasi ngayong umaga, ang napaalala sa atin ay kung ano ang nagpo-fuel sa atin para unahin ang Diyos. Kung ano ang nagpo-fuel para unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban, ay ang pag-ibig niya sa atin, no? At ginawa niya tayong tama with Him again, di ba? Naibalik ang tamang relasyon natin sa Kanya dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Alam niyo ba, if you have not had faith kay Kristo o kay Jesus Christ, pag wala kayong pananampalataya kay Kristo ngayon, hindi niyo ito kung kwento, no? This is not your story. Itong pinagkikwento ko sa inyo, hindi niyo kwento to. And yet, no? Pero God knows you. He sees you, nakikita niya tayo. He cares for us, di ba? And He wants to forgive you. He wants to make relationship right sa atin. Alam natin, this is not automatic for everyone, no? Nangyayari ito sa taong nakaka-realize na kailangan niya talaga ng help. Sa taong nakaka-realize na kailangan niya talaga ng forgiveness. Sa taong nakaka-realize na kailangan niya talaga ng God's deliverance. God is not waiting for you to be perfect. Eh. He's waiting for you to recognize that you need Him. That's the first step kasi. At ngayon, tandaan natin, God doesn't wait for us. Or God does not wait for us to be perfect. Eh. He wants to wait for us to turn to Him. Hindi niya hinihintay na malinis na ang buhay mo bago kanya mahalin. Hindi niya hinihintay na tama na ang lahat na ginagawa mo bago kanya patawarin. Ang hinihintay niya lang ay ang puso mo na magsasabing, Yahweh, I need you. I can do this on my own. Alam bang when you bring your sin, your shame, your question, your confusion, your failures, everything, He is ready to receive you. He is ready to love you and He is ready to make things right. Diba? Diba? At yun ang simula ng tunay na relasyon sa Kanya. When we finally say, Yahweh, I need you. Doon nagsisimula ang lahat. Dahil He is faithful and His love never fails. Kaya kapag dumating ka na sa point na na-realize mo na hindi mo na kaya at hindi mo na makontrol ang buhay mo ng mag-isa at lumuhod ka sa harapan ng Diyos at maniwala na sapat na ang ginawa ni Kristo, alam niyo ang gagawin ng Diyos? Aampunin ka niya eh. Bilang sarili niyang anak at ibibigay niya sa iyo ang kanyang pagmamahal bilang ama.
At kaya nire-remind tayo dito ni Jesus Christ sa Matthew 6, verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong inumin, upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit pa sa mahalaga, ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Basta nga mga ibon, hindi sila nagtatanim, umaani man o kaya nagtitipon na sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng iyong Ama na sa langit, hindi ba't hindi kayo mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba sa kanyang buhay ng kahit isang minuto na lang, isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkakabansa? Iikli buhay mo 'pag na-stress ka. Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang na hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang kalangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isang bulaklak nito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, hindi ba't mas dadamitan niya kayo, kayong mga kulang sa pananampalataya? Ah, yun, ganda ng version. Kaya't kayong mag-alala, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin at damit. Di ba? Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Ay, alam na ninyong alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. Ngunit, verse 33, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa mga kinabukasan dahil ang bukas ay masarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-church, no? Tinatawag tayo ni Yahweh na huwag makontento sa pagiging maligamgam. Yung bang pangkaraniwan naman yung medyo kaya. At sila, taas na follower ni Jesus Christ. Tinatawag niya tayo na unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban. At dahil sa ginawa ni Kristo, meron ka ng peace ngayon. Meron tayong peace kay God. Dahil sa ginawa ni Kristo, mahal na tayo ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo, isa ka ng anak ng Diyos. Kaya ngayon, unahin natin yung kanyang kaharian. Unahin ang kanyang kalooban para bang ganito. Ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Ang bawat hininga sa bawat moment, no? Araw-araw. Para bang ibuhos mo yung sarili mo sa Diyos na nagmamahal sa iyo at tutulong sa iyo at kasama mo at magliligtas sa iyo. Hindi ito para patunayan na mahal ka niya, kaya mo ginagawa. Dahil ang pagmamahal niya para sa iyo, nariyan na sa umpisa pa lang. Nasa iyo na. Kung ibinigay na ng Diyos sa atin, sa iyo, si Jesus Christ na anak niya, pwede kang magtiwala. Pwede tayong magtiwala na ibibigay niya sa iyo, sa atin, ang lahat ng iba pa natin kailangan. Di ba? Okay, let's pray. Magdasal kayo na kung ano yung nasa puso nyo, no? Close your eyes, kung ano yung salitang gusto nyong sabihin, no? Pero, God, salamat po sa pag-aayos ng relasyon namin sa iyo. Salamat po sa chance na yan na hindi na kami kaaway, no? Kasi pakiramdam po namin minsan na malayo pa rin kami sa gusto niyong marating namin, no? Kaya Yahweh, ngayong umaga, nare-remind po kami na mahal niyo kami at tutulungan niyo kaming makarating sa bagay na yan. Yahweh, pray ko po na sa kaming simbahan maging simbahan kami na nai-inspire at namomotivate ng katotohanan na mahal mo kami at mga anak mo kami. Na kaya naming harapin ang mga trials at problema. Bit yung katotohanan na kayo ang aming Ama at mga anak mo kami. Na kaya naming tingnan ang mga bagay na ikinababahala namin, kinaka-stress namin dun sa perspektibo na kayo ang aming Ama at minahal nyo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kaming tingnan yung mga sakit sa buhay namin, yung mga future na minsan parang madilim at malabo.
sa lente o sa perspective na kayo ang aming Ama, na kami ang iyong minamahal na anak. Tulungan niyo po kaming tingnan ang mga struggles namin, at ang laban namin sa kasalanan, at ang desire namin na maging banal, at yung kahihiyan at yung dumi na madalas ay nandito sa puso namin, Yahweh. Tulungan mo po kaming suriin yan sa perspektibo na kayo ang aming Ama at minamahal. Minamahal niyo kami, Ama, bilang inyong anak. Kaya Ama, ngayong umaga, ang dasal ko po, tulungan niyo po kami na maniwala na kayo ay kakampi namin. Hindi kalaban, at kung sino kami ay nakabase sa kung ano ang sinasabi mo. Kaya po nawa, salamat po sa lahat ng iyan sa buhay namin ngayon. Nagpapasalamat po kami sa ngayong umaga, pangalan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Amen.